Alright mga kapatid, welcome ulit sa ating panibagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa mga tol. Eto, China mga kapatid, iyak. Trump at BBBM may bagong deal daw. No, bubutas na, sabing ganon. Buy China, katapusan mo na. AFP, dagdagan ng pondo mga tol. Yan, no? Pinasa lamang natin to mga kapatid mula kay Melvs Castle. Siyempre pag-uusapan natin mga tol ay may kinalaman pa rin, no, sa kalagayan ng ating soberanya na dapat lang naman talaga ipinaglalaban ng bawat Pilipino at dapat lahat tayo ay nagkakaisa dyan, no? Regardless kung sino mga politiko ang iyong pinapaboran o iyong pinaniniwalaan at sinusuportahan mga tol. Dapat pagdating sa Pilipinas, iisa lang naman ang bansa natin at pare-pareho tayong Pilipino. Dapat nagkakaisa tayo rito mga tol, di ba? Dapat di tayo nagpapapaniwala, no, sa mga sinasabi ng China, ng mga pro-China mga tol. Walang problema kung makikipagkaibigan tayo sa kanila. Walang problema kung makikipagkalakalan tayo sa kanila mga tol. Walang problema, welcome sila sa ating bansa at welcome din naman tayo sa kanilang bansa. Pero kapag ang usapan teritoryo, 'di ba, soberanya mga tol, yan na may problema tayo. Dahil ito'y inaangkin nila, ayaw nilang kilalanin ang batas, ayaw nilang sumunod sa batas at ayaw nilang kilalanin ang ating karapatan bilang isang bansa, no, na may karapatan sa karagatan na 'to, no. Anyway, bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe dito kay Melvs Castle. Nakalagay po ang link ng videong panonoorin natin sa description box sa ibaba. Bago natin 'to simulan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanya, ha. At syempre dito rin sa ating YouTube channel kung trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, no? At huwag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. US Navy warship sumugod sa Baho de Masinloc. Oil and gas exploration ikakasal na ba? Oy. National budget permado na rin ni Pangulong Bongbong Marcos. Isa yun sa mga gusto kong makita at inaabangan ko. Ewan ko kung inaabangan nyo rin mga tol, yung exploration ng Pilipinas sa mga oil and gas, no, dito sa ating soberanya. Kasi mga tol, hanggang ngayon hindi natin maisagawa yan dahil nga tayo'y tinututulan ng China. Kung naalala ninyo, nakaraang administrasyon, tinangka na yan, no, ni Duterte, ni dating Pangulong Duterte, na mag-explore tayo ng gas and oil dyan. Kaso hindi pumayag si Xi Jinping. Sabi nga kay Duterte nun, don't do that or we're going to have a trouble, no? Si ano pa nagkikwento nun mga tol, si Panelo pa nagkikwento nun. Sabi nga gano'n ni Panelo, na-shock kami. Na-shock daw sila mga tol. At ayun, imbis na alam mo yun, igiit natin yung ating karapatan dahil nga na-shock sila, nawala yung angas at tapang nila mga tol, ayun, naging tropa na lang natin ng China, no? Ganun ang nangyari. So, tuloy natin to. Magkano kaya ang idadagdag sa pondo ng Armed Forces of the Philippines? Pero bago natin pag-usapan yan, mainit-init ang pagsugod na ginawa ng US Navy warship sa Baho de Masinloc. Walang sinabi kung pinalayas ba ng US Navy ang mga Chinese. Pero ito siguro ang dahilan bakit nagsilayasan lahat ng barko ng China doon ngayon. Pero ayon dun sa report mga kapatid, no, habang nagsasagawa ng pagpapatrolya ang mga China Coast Guard, no, Chinese Coast Guard dito sa Baho de Masinloc, sinabayan sila mga tol, no, ng isang Navy warship o Navy ship ng Amerika mga tol, malapit, no, doon sa Baho de Masinloc. Hindi naman todong lumapit talaga mga tol, no, pero ay nakabantay ang Amerika, no. Parang napasugod sila doon para magbantay. Hindi natin alam mga tol kung ano ang plano nila, ha. O baka naman binabakuran na ng US Navy ang West Philippine Sea dahil usap-usapang magsisimula na ngayong 2025 ang oil and gas exploration. Posible raw na sa pag-uusap ni President Marcos at President Trump may napagkasunduan na at isa dyan ang oil and gas exploration. So yan ay haka-haka pa lang, no? Wala pang katiyakan. Ito rin siguro ang dahilan bakit tuloy-tuloy na ang deployment ng US Navy warship, US Air Force fighter jet at US missile. Dahil pag nagkukay ang US at Philippines dyan, magagalit for sure ang China. Malamang sa malamang, galit talaga sila dyan. Kung magalit, kasi para sa kanila mga tol, no, sila lamang ang may karapatang bansa. Ang tanging bansang may karapatan, no, na magbutas dyan. Do hindi sila pinapansin ng Malaysia.
Ilang ulit na nilang pinigil ang Malaysia dahil ang Malaysia nagsasagawa na siguro ng kanilang oil and gas exploration sa kanilang kanilang exclusive economic zone ng Malaysia. Kasi kahit yung Malaysia mga tol, tinamaan din sila ng pananakop o dun sa 10-dash line ng China. No? So ang China nagrereklamo sa Malaysia na wag ituloy yung kanilang gas and oil exploration pero inisnab sila ng Malaysia. O tanong, ano nagawa ng China? Wala naman, di ba? Nag-overthink lang talaga tayo masyado. Actually, pwede naman nating isagawa yun eh. Yun nga lang, ang tanong, may kagamitan ba Pilipinas para isagawa yun? Napakaano naman talaga nating bansa, no? Alit man si Xi Jinping, handa na tayong may paggera. Di pa tayo handa. You know, President Trump, we've seen him before in office. We know that he likes to make deals, but he likes to go into deals with a strong hand. And so he is going to be open to hearing things that he can do to strengthen his hand and therefore the Philippines' hand against China in a number of these disputes. Mm-hmm. So, by going in and saying, hey, we're going to do these things, take the strong position and let them try to talk you out of it. Pinirmahan na nga ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 national budget. Ang malaking sana lang talaga dyan ay sana yung 194 billion pesos na binito ni Pangulong Marcos ay mapunta sa AFP Modernization Program. Wala hindi ganun na nangyari mga tol eh. Pambili ng mid-range Typhoon missile, F-16 fighter jet at KF-21 stealth fighter jet. Sa speech kasi ni Pangulong Bongbong Marcos, dapat bawat sentimo makinabangan sa proteksyon ng Pilipinas. Nangangahulugan ba to na posible at malaki ang tsansa ng AFP sa kanila mapupunta ang pondong 194 billion pesos? Sana nga isa yan isa yan dapat sa iprioridad ng ating gobyerno mga tol. Siyempre number 1 kalusugan, ng edukasyon, kalusugan at saka yung seguridad mga tol no. Kasi biruin mo maraming nagre-react mga tol tungkol dun sa AKAP, tungkol dun sa mga ayuda. Walang masama sana sa ayuda. No, walang masama diyan na tulungan yung mga kapusang kita. Pero mga tol, isang araw, isang linggo ubos na agad yung ibibigay nila. 'Di ba? Hindi talaga actually matutulungan yung mga kapusang kita. Actually, iba nga diyan bibigyan mo ng kapusang kita, pampapareban pa nila yan Pampapareban pa nila yan mga tol Naalala ko bigla dati yung COVID-19, 'di ba? Nagbigay din sila ng mga ayuda, 6,000. May nabalita na pagkatanggap ng nakuha niyang ayuda punta agad sa salon pareband agad mga tol medyo maluwag-luwag na kakabukas-bukas na Pero mga kapatid, ang kailangan gawin ng ating gobyerno, di ba, ay magpagawa ng mga facility, di ba? Magpagawa pa ng mga paaralan, pagamutan, ospital, mga tol, yan ang kailangan ng mga Pilipino, di ba? Ospital, tapos gumawa ng karagdagang trabaho o kaya ay tulungan o turuan yung mga Pilipino kung paano magkakaroon ng kanilang sariling hanap buhay, makakapagsimula ng hanap buhay. Kasi hindi mo talaga matutulungan mga tol, kahit saan nating dalhin yan. Hindi mo matutulungan, kaibigan mo man yan o kapamilya mo, hindi mo matutulungan yan kung habang buhay mo na lamang yan bibigyan, aabutan mga tol. Kailangan tulungan mo silang magkaroon o makatayo sa sarili nilang mga paa. Kaya yung etong ginagawa ng iba, lalo-lalo na yung mga politiko na talagang pabor sa ayuda, ang pinakapakinabang nila doon mga tol is tumatak sa mga taong aabutan nila ng pera na sila ang nag-abot doon. Kaya iboboto sila. Yun ang nila, investment ng walang nilalabas na pera kasi hindi rin naman nila pera yun pera ng taong bayan yun Hindi, di ba? Pero isa sa dapat nating paglagakan talaga ng pondo natin, ng budget ng Pilipinas. Yung tungkol dito sa seguridad natin. Di ba? Kasi kapag napalakas natin, mga tol, yung ating seguridad, yung ating sandatahang lakas, di ba? Yung tipong hindi na tayo kayang mabulas ng ibang mga bansa. Though hindi natin mapantayan yung laki ng puwersa nila. Pero kapag malakas ang puwersa natin mga tol, mas maisasagawa natin yung mga misyon natin dyan. Siguro baka maisagawa na nating makapag-drill o makapag-explore ng mga gas and oil. Diba? Kailangan ng ating bansa yun. Ang problema mga tol, kulang na kulang tayo sa barko. Passing of the fiscal year 2025
General Appropriations Act, the responsibility of ensuring that every centavo is spent wisely, transparently, and purposefully begins. Programs that truly uplift lives, strengthen communities, secure the future development of the Philippines. And for this reason, after an exhaustive and thorough review, we have directly vetoed over 194 billion worth of the line items that are not consistent with our program priorities. These include allocations for certain programs and projects of the Department of Public Works and Highways and those under the unprogrammed appropriations, which increased by 300%. Kayo, sa tingin nyo, saan kaya mapupunta ang 100? Zero budget pa rin, no? Zero subsidy pa rin mga tol, yung sa PhilHealth doon sa pinirmahan ni PBBM. 194 billion pesos na ang program fund sa Armed Forces of the Philippines. Kaya, ikomento sa baba. Wala, hindi natin alam mga tol kung saan, pero vinito kasi unprogram nga, wala namang paglalagakan, so hindi na muna siya inaprubahan, vinito siya mga tol. Pero syempre bilang isang Pilipino, ako bilang isang Pilipino, kailangan talaga yan, paglagakan ng pondo, number one, syempre edukasyon, no, para hindi lumaking mangmang ang mga batang Pilipino ngayon na talagang nakatutok na lang sa social media ngayon 'di ba? Kailangan pagbutihin ng edukasyon, syempre yung para sa bawat Pilipino, yung pangkalusugan, 'di ba? Sa mga pagamutan, lahat mga kapatid, no, kailangan talaga budgetan 'yan. Yung mga hindi ganun kaimportante, hindi naman talaga kailangan at nakikita natin na nagagamit lang sa pamumulitika o nagagamit lang sa kapakinabangan ng ilang mga kumakandidato, yun ang dapat hindi talaga binibigyan ng pondo, no? Anyway, bilang isang mamamayang Pilipino, ano ang masasabi mo dyan? Comment ka na lamang sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.